Marshall Peak, Kabanata 5561. Myriad Monsters World. Sa malawak na kawalan ng bagong Great Territory, lumipad si Yang Kai sa himpapawid, kasama si Hua Qingxi sa kanyang tabi. Sa pagkakataong ito, walang ibang tao kundi silang dalawa lang. Dahil nagpasya siyang lumikha ng isa pang star boundary, natural na hindi magtatagal si Yang Kai. Siya na ngayon ang Army Commander ng Mysterious Nether Army at hindi makaalis sa Mysterious Nether Territory ng masyadong matagal. Ang High Heaven Territory ay walang angkop na Universe World, kaya maaari lamang siyang pumunta sa bagong Great Territory upang maghanap. Maraming Universe World sa bagong Great Territory, ngunit 12 lang sa mga ito ang matitirahan, at sa pangkalahatan ay siksikan na sila ngayon. Sabi ni Hua Qingxi habang nakaturo siya sa harap. Iyan ay ang Blue World, kung saan ang sangkatauhan mula sa daan ay nag-migrate ang mga territory. Tumangala si Yang Kai at nakita ang isang malabong bughaw na Universe World na lumalawak sa kawalan sa harap niya. Ang Universe World ay hindi masyadong malaki, ngunit ang tanawin ay medyo maganda. Noong una, iilan lamang ang mga simpleng nilalang sa Universe World, ngunit ngayon na ang human race mula sa higit sa 100 malalaking domain ay inilipat dito, ang buong Blue World ay naging masigla, at kakaibang mga gusali ang makikita sa lahat ng dako. Ang sigla ng human race ay lubhang matyaga. Bagamat iniwan nila ang kanilang tinubuang bayan at napunta sa kakaibang Universe World, sa loob lamang ng ilang henerasyon, ang apoy ng sigla ng human race ay kakalat sa buong Universe World. Ang Great Dawn ng Blue World ay hindi masyadong mataas, ngunit hindi rin ito mababa. Ang paglilinang sa ganoong lugar ay walang problema para sa isa na maging Emperor Realm, at ang World Battle ng Universe World na ito ay sapat na upang suportahan ang pagsilang ng ilang mga Great Emperor. Hindi nagtagal dito si Yang Kai at nagpatuloy sa pagsisiyasat kasama si Hua Qingxi. Sa sunod-sunod na pagdaan ni Yang Kai, unti-unti niyang naunawaan ang sitwasyon ng bagong Great Territory. Sa katunayan, tulad ng sinabi ni Hua Qingxi, mayroong kabuoang 12 Universe World na maaaring tirahan sa bagong Great Territory, at lahat sila ay humigit kumulang na nanirahan sa sangkatauhan na lumipat dito. Ang isang maliit na bilang ng mga Universe World ay nag-migrate ng napakaraming tao, na naging dahilan upang sila ay kasing sikip ng star boundary. Mayroon pa bang ibang Universe World? Tanong ni Yang Kai. Ito ay talagang napakasimple upang lumikha ng pangalawang star boundary. Maaaring piliin ang 12 Universe World. Hanggat ang isang tao ay nagtanim ng isang World Tree clone, pagkatapos ng ilang daan o libong taon, natural itong magiging pangalawang star boundary. Noong malapit nang masira ang star boundary, ginawa ito ng World Tree clone na Heaven Opening Realm Cradle, hindi pa banggitin na ang 12 Universe World na ito ay buo pa rin. Gayunpaman, si Yang Kai ay mayroon pa ring sariling mga plano. Anong uri ng Universe World ang gustong hanapin ng Palace Master? Hindi alam ni Hua Qingxi kung ano ang gustong gawin ni Yang Kai. Bukod sa 12 matitirahan na Universe World, may 3 pa, 2 sa mga ito ay tila hindi kumpleto. Hindi isang problema para sa mga ordinaryong tao na lumipat doon, ngunit kung ang isang cultivator ay maninirahan sa kanila, ang kanilang paglilinang ay magiging napakabagal. Paano ang isa pa? Tanong ni Yang Kai. Mayroon ding World Great Daw level na hindi mababa, ngunit ang kapaligiran nito ay medyo espesyal, at maraming big monsters ang tumatakbong talamak dito. Maraming big monsters ang nasa tuktok ng Emperor Realm, kaya magiging lubhang mapanganib kung walang proteksyon ng Master. Paliwanag ni Hua Qingxi. Hindi dahil walang kakayahan ang High Heaven Palace na puksain ang Monster Race, kung may ilang mga Heaven Opening Realm Master na dumating, hindi sila makakalaban ng Monster Race. Ito lang ang kanilang teritoryo sa simula, kaya kung talagang gagawin ito ng High Heaven Palace, ito ay makakasama sa Universe World, kaya nang ayusin nila ang human race na lumipat dito, ang mundong ito ay hindi isinasaalang-alang at naiwang mag-isa. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Yang Kai. Tingnan natin. Mabilis na pinangunahan ni Hua Qingxi ang daan. Makalipas ang kalahating araw, nakarating silang dalawa sa periphery ng isang Universe World. Itinuro ni Hua Qingxi ang higanting Universe World at sinabi, "Ito ang lugar." Pinangalanan ito ni Sir Marshall Beast na Myriad Monster World. Nang matuklasan namin ang mundong ito, personal na pumasok si Sir Marshall Beast para mag-imbestiga at naglabas ng ilang big monsters. Ngayon, ang mga big monsters na ito ay mahusay na mga subordinate ni Sir Marshall Beast. Hindi sinubukan ng High Heaven Palace na supilan ang Myriad Monster World na ito dahil sa hindi nila gustong saktan ito, kundi dahil din sa Marshall Beast Great Emperor. Ang Marshall Beast Great Emperor daw ay tungkol sa pagkontrol at pagpapaamo ng halimaw.
Natural na mahilig siya sa mga lugar tulad ng Myriad Monster World. Lumangaling si Yang Kai sa paligid at agad na naunawaan kung bakit sinabi ni Hua Qingxi na ang kapaligiran ng mundong ito ay medyo espesyal. Ang mundong ito ay napuno ng napakaluma at ligaw na aura. Hindi katakataka na ang monster race ay laganap at ang mga big monsters ay nasa lahat ng dako. Sa ganoong kapaligiran, mahirap para sa monster race na hindi umunlad. Tuwang-tuwa si Yang Kai. Hindi niya alam noon na may ganoong mundo sa bagong Great Territory na ito, kaya malamang na natuklasan ito ng High Heaven Palace pagkatapos niyang pumasok sa Black Ink Battlefield. Tingnan natin. Tawag ni Yang Kai bago ihatid si Hua Qingxi sa Myriad Monster World. Sa Myriad Monster World, maraming big monsters na may malalim na cultivations ang tila may naramdaman at tumangala sa langit, ngunit paano siya makikita ng mga big monsters na ito kapag sinadya ni Yang Kai na itago ang kanilang kinaroroonan? Napakalaki ng Myriad Monster World, mas malaki pa sa 12 Universe World na inimbestigahan ni Yang Kai noon. Gamit ang kanyang Divine Sense, na-detect ni Yang Kai ang mga aura ng maraming big monsters sa Myriad Monster World, bawat isa sa kanila ay maihahambing sa isang Peak Emperor Realm Master. Sa napakalakas na cultivation at malupit na pangangatawan ng monster race, hindi masama ang kanilang lakas. Gayunpaman, ang monster race dito ay walang pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo, kaya umaasa lamang sila sa kanilang instincts upang linangin. Sa tuktok ng Emperor Realm, sa pangkalahatan ay imposible para sa kanila na magpatuloy. Ang kasalukuyang cultivation path ng human race ay ang Heaven Opening Realm na ipinasa ni Kang at ng iba pang siyam na martial ancestors, na nagbigay daan sa kanila na magbukas ng miniature universe sa loob ng kanilang mga katawan at malagpasan ang kanilang mga tanikala, na nagpapahintulot sa kanila na kontrolin ang higit na lakas. Ang paglilinang ng Divine Spirit ay pangunahing nakatuon sa paglilinis ng linya ng dugo ng isang tao. Kung mas dalisay ang bloodline ng isa, mas malakas ang lakas ng isa. Para sa monster race, kung nilinang nila ngayon, maaari silang mag-transform sa anyo ng tao at umasa sa paraan ng Heaven Opening Realm ng human race upang linangin, ang Emperor Realm ay maaaring makapasok sa Heaven Opening Realm. Ang monster race ng Myriad Monster World ay hindi pa nakakita ng tao dati, kaya paano sila nakaranas ng gayong pagbabago? Sa makatuwid, gaano man kalalim ang kanilang paglilinang, palagi nilang pinananatili ang kanilang katawan ng monster. Ang katawan ng ilang monster race ay hindi maihahambing na malaki, at mula sa malayo, sila ay napakaganda. Sa katunayan, sa sinaunang panahon ng ang monster race ang namuno sa langit, mayroon silang sariling mga pamamaraan sa paglilinang. Hindi nila kinailangan na magkaroon ng anyo ng tao upang patuloy na mapabuti ang kanilang lakas. Gayunpaman, kasunod ng pagkawasak ng sinaunang panahon, nawala din ang mga pamamaraan ng paglilinang ng monster race. Kung ito man ay ang ancient cultivation techniques o ang Heaven Opening Realm ng human race na pamamaraan, ang monster race ng Myriad Monster World ay walang alam tungkol sa kanila, kaya maaari lamang nilang mapanatili ang kanilang monster body. Ang rurok ng Emperor Realm din ang kanilang limitasyon. Ito ang mga hadlang ng World Great daw dito. Maraming monster race at mga big monsters sa Myriad Monster World, ngunit wala sa kanila ang nakalusot sa kanilang mga tanikala ng walang wastong pamamaraan ng paglilinang. Ito ay isang problema na sumalot sa big monsters ng Myriad Monster World sa hindi mabilang na henerasyon. Sinubukan nilang lutisin ang problemang ito, ngunit sa kasamaang palad, hindi nila ito nagawa. Sa Myriad Monster World, habang patuloy na nag-iimbestiga si Yang Kai, nagsimulang hindi mapakali ang big monsters. Bagamat hindi nila makita ang kinaroroonan o aura ni Yang Kai, naramdaman nila na isang malaking sakuna ang sasapit sa kanila. Napakatalam ng instincts ng monster beasts, at mahina nilang naramdaman na may pag-iral sa mundong ito na hindi nila kayang pigilan ang pagsalakay. Ito ay hindi tulad ng ito ay hindi kailanman nangyari bago. Ilang daang taon na ang nakalilipas, nang pumasok si Martial Beast Great Emperor sa Myriad Monster World at supilan ang ilang nangungunang big monsters, binigyan niya sila ng ganitong pakiramdam. Ang mga nakaligtas na big monsters ay personal na nasaksihan ang lakas ng human race, at ang nangungunang big monsters ng Myriad Monster World ay hindi nagawang lumaban sa matipunong lalaking iyon. Ang pakiramdam ng araw na iyon ay muling bumaba. Nagsimulang humiga ang lahat ng big monsters dahil sa takot na ma-target. Hindi nila alam kung ano ang kapalaran ng mga big monsters na iyon matapos silang kunin, ngunit ayaw nilang ibigay ang kanilang buhay sa iba. Ang mga galaw ng mga big monsters na ito ay natural na hindi makatakas sa pagtuklas ni Yang Kai, dahilan upang lihim itong tumawa sa kanyang puso. Talagang matalas ang instinct ng monster beasts na ito. Gayunpaman, hindi siya pumunta rito para supilan ang mga big monsters.
Kahit na ang monster race dito ay hindi masama, hindi niya ito inilagay sa kanyang mga mata. Sa isang tiyak na sandali, biglang huminto si Yang Kai at ngumiti. Ang kanyang divine sense ay kumalat na parang tubig, na agad na bumabalot sa buong Myriad Monster World. Kaagad pagkatapos, ang mga big monsters na nagtatago sa kanilang mga lungga ay biglang nakarinig ng malakas na boses sa kanilang isipan. Ang tunog ay naging sanhi ng pagkataranta ng big monsters, ngunit hindi nagtagal, natuklasan ng big monsters na ang tunog na biglang lumitaw sa kanilang isipan ay hindi nakamamatay, ngunit sa halip ay lubhang maingay. At saka, ang umaalon na boses na iyon ay tila gumagabay sa kanila. Kaagad, pinatahimik ng matatalinong mga big monsters ang kanilang isipan at sinimulan itong maingat na unawain. Ang cultivation ng big monsters ay ganap na umasa sa kanilang instincts, at ang mga maaaring mag-cultivate hanggang sa rurok ng big monsters ay natural na nakabuo ng kanilang sariling katalinuhan, ang kanilang antas ng katalinuhan ay higit pa sa ordinaryong monster beasts. Pagkatapos ng kaliwanagang ito, ang ilang mga big monsters ay tuwang-tuwa, na parang nakita nila ang daan patungo sa paglilinang. Makalipas ang kalahating araw, sa isang lambak ng bundok na puno ng dagat ng mga bulaklak, iniluwa ng isang big monster ang core nito at maingat na sinunod ang patnubay ng boses sa isip nito. Sa tuktok ng bundok, iniluwa din ng isa pang big monster ang kanyang makulay na core, ang kanyang blood essence ay lumulubog at ang kanyang Mosanter Chi ay pumupuno sa hangin. Sa gitna ng dagat, isang higanteng balyena ang lumitaw mula sa tubig, ang core nito ay nakabitin sa itaas ng ulo nito. Sa loob ng kagubatan, sa kapatagan, sa mga bundok na nalalatagan ng nyebe, ang mga big monsters ay inilabas ang kanilang mga core at masigasig na nagtanim. Sa isang iglap, napuno ng Monster Chi ang Myriad Monster World habang nagsimulang lumabas ang malalakas na aura. Natulala si Hua Qingxi nang lumingon siya kay Yang Kai. Palace Master, ano ang ginawa mo? Hindi niya alam kung ano ang ginawa ni Yang Kai, ngunit naramdaman niya ang lakas ng kaluluwa ni Yang Kai, na naging dahilan upang kumulo ang kalmadong Myriad Monster World. Ngumiti si Yang Kai at sinabi, "Itinuro ko lang sa kanila ang isang pamamaraan ng paglilinang." Nanginig ang puso ni Hua Qingxi. Ang mga salita ni Yang Kai ay simple, ngunit alam niya na ang pamamaraan ng paglilinang ay tiyak na hindi simple, kung hindi, imposible para sa Myriad Monster World na sumailalim sa gayong pagbabago. Sa kasalukuyan, ang cultivation ng monster race ay umaasa sa heaven-opening realm ng human race, at sa paghusga mula sa momentum ng big monsters sa Myriad Monster World, tila gusto nilang makalusot sa kanilang monster body. Paano magiging simple ang gayong pamamaraan? Ito ay talagang isang napakasinaunang pamamaraan. Sa katunayan, tama ang hula ni Hua Qingxi. Ang ipinasa ni Yang Kai ay talagang isang sinaunang pamamaraan na nilinang ng monster race noong sinaunang panahon. Matapos masira ang sinaunang panahon, matagal nang nawala ang sinaunang pamamaraang iyon. Sa mundong ito, iisa lang ang nakakaalam ng ancient technique na ito. Si Wukong. Kudlit. Sa labas ng Heavenly Beginning Great Restriction, nang maghiwalay sina Yang Kai at Wukong, tinuruan siya ni Wukong ng ancient technique ng monster race. Hindi dahil alam ni Wukong ang tungkol sa Myriad Monster World, ngunit kung gusto ni Yang Kai na sumulong sa 9th grade, kailangan niya itong monster race ancient technique. Martial Pick, Kabanata 5562. Pagtalakay. Sa loob ng Myriad Monster World, natanggap ng big monsters ang ancient technique at nagsimulang mag-cultivate, na naging dahilan ng pag-buzz ng buong world great daw. Nakahanap si Yang Kai ng Spirit Peak at nagsimulang iset up ang Universe Formation. Nag-iwan siya ng maraming teleportation array sa bagong Great Territory maraming taon na ang nakararaan, pangunahin para mapadali ang pagdalugad ng mga disipulo ng High Heaven Palace sa bagong Great Territory, ngunit walang malapit sa Myriad Monster World. Bagamat hindi alam ni Hua Qingxi kung ano ang intensyon ni Yang Kai, hindi siya nagtanong. Palaging may sariling dahilan ang kanyang Palace Master sa paggawa ng mga bagay-bagay, kaya kailangan lang niyang kumilos bilang katulong. Makalipas ang kalahating araw, isang Universe Formation ang naset up. Pagkatapos ay nagtayo sina Yang Kai at Hua Qingxi ng Universe Temple sa palibot nitong Universe Formation. Sa sandaling ito, ang Monster Chi mula sa unang big monster na nilinang ang ancient technique ay biglang tumaas ng husto. Kaagad pagkatapos, bumagsak ang isang kidlat mula sa maaliwalas na kalangitan at isang makapal na lilang kidlat ang lumitaw mula sa manipis na hangin at bumaril patungo sa big monster, na sinundan ng isang malakas na alon ng apoy na sumunog sa kawalan. Umalangaw ang dagandong ng isang halimaw sa kalangitan. Tumangala si Yang Kai nang may pag-iisip. Tila kung gusto ng big monster na makalusot sa kanilang mga tanikala,
kakailanganin din nilang makaranas ng ilang mga paghihirap, ngunit hindi ito inaasahan. Hindi rin magiging maayos ang pagsulong ng human race sa Heaven Opening Realm. Ang yin-yang at 5 elements ay magsasama sa isa, magbubukas at lumikha ng isang maliit na mundo sa kanilang katawan. Bagamat walang panlabas na kapigatian, magkakaroon ng mga panloob na problema, at ang kaunting kapabayaan ay magreresulta sa kamatayan. Ang Thunder at Fire Tribulation na ito ay malamang na isang pagsubok ng Heavenly Daw. Kung ang isa ay makaligtas dito, sila ay magiging maayos. Kung hindi, matatapos na ang lahat. Gayunpaman, ang big monsters ng Myriad Monster World ay nakatali ng World Great Daw, at wala silang anumang angkop na pamamaraan ng paglilinang. Matapos pakinisin ang kanilang mga sarili sa kanilang peak para sa hindi mabilang na mga taon, hindi dapat maging mahirap para sa kanila na malampasan itong Thunder at Fire Tribulation. Walang intensyon si Yang Kai na makialam. Ang ganitong bagay ay nakadepende pa rin sa sariling lakas, kaya hindi tama na tumulong ang mga tagalabas. Ang Thunder at Fire Tribulation ay naging mas mabangis, at ang mga dagandong ng mga hayop ay naging mas malakas. Makalipas ang ilang oras, unti-unting kumalma ang lahat. Gayunpaman, kahit na ang mga bagay ay huminahon dito, sa Myriad Monster World, marami pa ring big monsters na nagsisikap na madaig ang Thunder at Fire Tribulation. Sa itaas ng Spirit Peak, ang Universe Temple ay natapos na. Sa dalawang makapangyarihang Heaven Opening Realm Master na nagtutulungan, ang pagtatayo ng Universe Temple ay hindi naging problema. Biglang, isang malakas na aura ang lumapit mula sa malayo, dahilan upang mapatingin si Huacheng si kay Yang Kai. Ngumiti si Yang Kai at sinabing, "Tara, kilalanin natin ang bago nating kaibigan." Paglabas ng pangunahing bulwagan, agad na nakita ni Yang Kai ang isang matipuno, puting nyebe na higanteng tigre. Ang higanteng tigre na ito ay hindi bababa sa 7 o 8 zang ang tangkad at naglabas ng napakapangit na monster chi, ang napakalaking katawan nito na nagbibigay ng matinding pang-aapi. Ang dalawang mata lang ay kasing laki ng tangke ng tubig, ngunit dahil katatapos lang nito sa Thunder at Fire Tribulation, bagamat malakas ito, mukhang miserable pa rin ito. Nang makita si Yang Kai at Huacheng Si, ang mga mata ng higanteng tigre ay kumislap ng may pagbabantay at hindi napigil ang umatras ng 2 hakbang. Pinalaki ito ni Yang Kai at bahagyang tumanggo. Hindi na masama. Nalampasan niya ang Thunder at Fire Tribulation, ngunit malabo na niyang nararamdaman ang kapangyarihan ng 3rd grade Heaven Opening Realm ng isang sangkatauhan. Sa paglipas ng panahon, ang mga tagumpay ng big monster na ito ay hindi magiging masyadong mababa. Ang pamamaraan ng Heaven Opening Realm ng human race ay may mga pakinabang at kawalan nito. Ang kalamangan ay ang mga may mahusay na talento at katalinuhan ay maaaring maabot ang langit sa isang solong hangganan. Halimbawa, ang mabubuting panla na iyon na maaaring direktang sumulong sa 6th grade o 7th grade, mula sa Emperor Realm hanggang sa 6th grade o 7th grade Heaven Opening Realm, ang kanilang lakas ay masasabing umabot sa langit sa isang hangganan. Gayunpaman, ang disbentaha ay ang tagumpay sa Heaven Opening Realm ay may likas na kadena. Kung mas mababa ang cultivation ng isang tao, mas mababa ang magiging tagumpay ng isang tao sa hinaharap, kaya bawat 7th grade elite ay ituring na parang isang kayamanan ng human race. Gayunpaman, ang Divine Spirit o ang Monster Race ay hindi pinaghigpitan ng ganito. Ang pagpapabuti ng isang Divine Spirit ay nakasalalay sa kapangyarihan ng isang linya ng dugo. Kung mas dalisay ang bloodline, mas malakas ang lakas ng isa. Ang sinaunang pamamaraan ng Monster Race ay upang pinuhin ang kanilang Monster Core at umasa sa kanilang Monster Core upang madagdagan ang kanilang lakas. Ang higanteng tigre ay nakalusot lamang, ngunit mayroon na itong kapangyarihan na katumbas ng 3rd grade Heaven Opening Realm Master ng human race. Hindi ito nangangahulugan na ang limitasyon nito sa hinaharap ay magiging 5th grade. Hanggat ito ay nagtrabaho ng husto at may sapat na mga pagkakataon at kakayahan, posible na maabot nito ang 6th grade, 7th grade, 8th grade, o maging ang antas ng 9th grade. Kaya, sa isang tiyak na lawak, ang pamamaraan ng Heaven Opening Realm ng human race ay hindi kumpleto, at kamakailan lamang natuklasan ni Yang Kai ang puntong ito. Gayunpaman, kahit na napansin niya ito, hindi niya ito nagawang lutasin. Ang pamamaraan ng Heaven Opening Realm ay ipinasa mula kay Kang at sa iba pang 9 na martial ancestors mula noong sinaunang panahon at naipasa sa milyon-milyong taon. Ang lakas ng human race ay palaging umaasa sa pamamaraang ito ng paglilinang. Kung wala ang Heaven Opening Realm method, ang pinakamalakas na human race cultivator ay nasa Emperor Realm lang, paano kaya dumating ang araw na ito? Huwag kang matakot, ang haring ito ay walang masamang hangarin sa iyo,
mayroon lang akong ilang bagay na dapat pag-usapan sa iyo at sa iba pang mga big monsters. Tumingin si Yang Kai sa higanteng tigre na may magandang ekspresyon. Isang mahinang dagandong ang pinakawalan ng higanteng tigre habang lumalakas ang pagbabantay sa mga mata nito, hindi alam kung naiintindihan nito ang kanyang sinasabi. Biglang naunawaan ni Yang Kai at sinabing, "Nakalimutan ko na hindi ka pa nakipag-usap sa human race." Pagkasabi nito, humakbang siya pasulong at iniunat ang kamay patungo sa noo ng higanteng tigre. Nagulat ang higanteng tigre at likas na gustong umiwas, ngunit paano ito? Nakatingin lang ito habang dumampi ang daliri ni Yang Kai sa noo nito, dahilan para tumindig ang balahibo nito. Ngunit hindi nagtagal, napagtanto nito na walang intensyon si Yang Kai na saktan ito, sa halip, maraming kakaibang bagay ang lumitaw sa isip nito. Umatras si Yang Kai at ngumiti sa higanteng tigre. Ngayon ay maaari na tayong makipag-usap. Nanlaki ang mga mata ng higanteng tigre nang bigla nitong napagtanto na naiintindihan nito ang sinabi ng kabilang partido, kung gugustuhin man nito ay marunong itong magsalita ng kanilang wika. Sinusubukang ibuka ang kanyang bibig, nagtanong ito sa dila ng tao. "Sino?" "Ikaw." Ngumiti si Yang Kai. "Ako ang master ng High Heaven Palace, Yang Kai." Paano malalaman ng higanteng tigre ang anumang bagay tungkol sa High Heaven Palace? Muli itong nagtanong. "Anong ginagawa mo dito?" Sinabi ni Yang Kai. "Ngayon, naparito ako sa iyong mahalagang lupain upang ituro sa iyo ang lahat ng paraan upang linangin at tulungan kang makatakas mula sa tanikala ng Great Dao. Bilang kapalit, aayusin ko ang ilang mga tao na pumunta dito upang magtanim sa hinaharap. Sana ay pigilan ninyong lahat ang puwersa ng monster race at hindi makapinsala sa iba." Ang higanteng tigre ay nakikinig ng medyo nahihirapan, ngunit sa wakas ay naunawaan nito ang intensyon ni Yang Kai at galit na sinabi, "Ang teritoryong ito ay akin." Ang monster race ay napaka-teritorial, kaya nang marinig nito na si Yang Kai ay gustong ayusin ang human race upang linangin dito, natural na hindi ito masyadong masaya. Ngumiti si Yang Kai. Dati, natigilan sandali ang higanteng tigre bago nagtanong. "Paano naman sa hinaharap? Akin na ito mula ngayon." Naunawaan ng higanteng tigre at umungal. "Bakit?" Nag-isip sandali si Yang Kai bago nagtanong. "Dahil mas malakas ako kaysa sa iyo." Parang may gustong sabihin ang higanteng tigre, ngunit hindi nito alam ang sasabihin, kaya pinili na lang nitong huwag magsalita. Tumalon ito at kumagat kay Yang Kai. "Kakagatin kita hanggang mamatay." Pinitik ni Yang Kai ang kanyang daliri patungo sa ulo ng higanteng tigre, dahilan upang lumipad pa atras ang napakalaking katawan nito. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagkahilo, hindi na ito makatayo, ngayon lang napagtanto na ang lakas ng taong ito sa harap nito ay hindi isang bagay na maaari nitong pukawin. Humakbang pasulong si Yang Kai at dumapo sa ulo nito, ibinaba ang kanyang ulo at nagtanong. "Iyo ba o akin ang teritoryong ito?" Inilibot ng higanteng tigre ang kanyang mga mata. "Sabi ko, hindi." Sa malawak na Myriad Monster World, sinakop lamang ng higanteng tigre ang isang maliit na bahagi ng teritoryo nito habang ang iba pang big monsters ay sinakop ang iba. Naunawaan kaagad ni Yang Kai, at sa sobrang lakas ng kanyang space principle, iniunat niya ang kanyang kamay. Sa sumunod na sandali, nangyari ang isang bagay na nagpasindek sa higanteng tigre. Ang mga big monsters sa lahat ng laki ay biglang lumitaw mula sa manipis na hangin at itinapon sa harap nito. May ilang big monsters na nakilala ng higanteng tigre, ngunit mayroon ding mga hindi pa nito nakikita, ngunit alam nito ang kanilang mga pagkakakilanlan. Ang lahat ng mga big monsters na ito ay nakakalat sa buong Myriad Monster World, ang pinakamalakas na monster race. Ngunit ngayon, lahat sila ay nahuli ni Yang Kai. Sa biglaang pagbabagong ito, ang lahat ng big monsters ay medyo nataranta, hindi alam kung bakit sila biglang napunta sa lugar na ito. Inutusan ni Yang Kai ang higanteng tigre. "Ibigay ang aking mga tagubilin at tingnan kung sino ang maglakas loob na tumanggi." Ang higanteng tigre ay napuno ng kalungkutan at galit, ngunit sa ilalim ng mahigpit na pagsupil ni Yang Kai, maaari lamang itong makipag-usap sa iba pang big monsters at may parating ang mga intensyon ni Yang Kai. Habang nag-uusap ang big monsters, tumingin sila kay Yang Kai, puno ng pangamba ang kanilang mga mata. Sa sandaling ito, alam din nila kung sino ang nagbigay ng kanilang mga diskarte sa paglilinang sa kanila. Bukod dito, kahit na ang isang malakas na monster race tulad ng higanteng tigre ay walang kakayahang lumaban, kaya paanong ang ibang mga big monster ay maglalakas loob na gumawa ng gulo. Ang taong ito ay hindi isang taong kaya nilang pukawin. Tila naabot ang ilang uri ng kasunduan, lahat ng big monsters ay binawi ang kanilang mga aura. Si Yang Kai ay nasiyahan. Biglang sinabi ng higanteng tigre. "Yung dalawa,
Hindi, gusto ka nilang kainin. Pagkasabi nito, iniunat nito ang mga kuko at itinuro ang dalawang big monsters. Ang dalawang big monsters na itinuturo ay agad na nagalit. Ang isa sa kanila, na parang hedgehog, ay galit na sumigaw. Sumang-ayon, sumang-ayon, sumang-ayon. Kalokohan. Sino? Ang hindi. Ito ay paninirang puri. Sila ay malinaw na sumang-ayon, ngunit ang higanteng tigre ay naglakas loob na baluktutin ang katotohanan. Natigilan ang higanteng tigre. Makakapagsalita ka. Noong una, gusto niyang ay bully ang dalawang big monster na ito na may sama ng loob sa kanya, ngunit ngayon ay nagsasalita na sila sa wika ng tao. Alam ng higanteng tigre na nang mahuli ng taong ito ang mga big monsters ngayon, tiyak na may ginawa siyang palihim. Bumaba siyang kay mula sa katawan nito at tinapik ang napakalaking ulo nito. Sige, dahil sumang-ayon ang lahat, ang Myriad Monster World na ito ang magiging teritoryo ko sa hinaharap. Sa hinaharap, magpapadala ako ng ilang mga tao dito upang magtanim, kaya sana ay pigilan ng lahat ang iyong mga nasasakupan at hindi makapinsala sa iba. Hindi napigilan ni Yang Kai na matawa sa kanyang puso. Ang higanteng tigre na ito ay talagang hindi isang tapat na tao. Alam talaga nito kung paano gumamit ng lakas ng iba para sugpuin ang iba. Iniisip niya kung anong uri ng sama ng loob ang dalawang big monster na ito sa higanteng tigre na ito. Isa sa itim na buhok na big monsters, na mukhang isang jackal, ay nagtanong. Kung may anumang pinsala, paano ito? Bahagyang ngumiti si Yang Kai. Patayin. Bagamat magaan ang kanyang tono, parang nagbibiro, lahat ng mga big monsters ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugad, na pagtantong hindi nagbibiro ang taong ito. Kung talagang nangyari ang ganoong bagay, tiyak na mamamatay ang monster race na nakasugat sa kanila. Isa pang big monster ang nagtanong. Kung ang isang tao, saktan ako, paano ito? Sinabi ni Yang Kai. Huwag kang mag-alala, ipaliliwanag ko rin sa human race na pumunta rito para linangin na hindi nila dapat saktan ang monster beasts ng Myriad Monster World. Ang sinumang lalabag sa panuntunang ito ay papatayin. Nagkatinginan ng big monsters bago bahagyang tumango. Ang magkabilang panig ay hindi pinahintulutang manakit o pumatay ng kusa, na patas lamang. Kung ang human race ay maaaring atakihin sila sa kalooban ngunit hindi sila makaganti, imposible ito. Sa hitsura nito, ang taong ito ay medyo patas. Sige, naayos na ang usaping ito. Lahat, mangyaring bumalik. Iwinagayway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Ang pagsupil sa monster race ng Myriad Monster World ay hindi isang mahirap na gawain, at marahil ay maaari siyang gumamit ng mas malumanay na pamamaraan, ngunit si Yang Kai ay walang oras na gawin iyon. Ang mga divine spirits sa Great Cosmological Realm ay natalo na niya at kanyang pinasuko, lalo pa ang monster race ng Myriad Monster World. Martial Pick, Kabanata 5563. Binabawi ang embodiment. Ang grupo ng big monsters ay sunod-sunod na umalis, at hindi nagtagal, ang mga dagandong ng mga hayop ay maririnig mula sa Myriad Monster World. Malinaw na ang mga monster race na ito ay nagpapadala ng utos ni Yang Kai. Lumapit si Hua Qingxi sa gilid ni Yang Kai at naguguluhan na nagtanong. Palace Master, may pinapadala ka ba rito para magtanim? Tumango si Yang Kai. Oo. Ngunit ang world great daw ng Myriad Monster World ay mas angkop para sa paglilinang ng monster race, kaya maaaring hindi ito angkop para sa human race. Dati, pinag-isipan din ng High Heaven Palace kung dapat nilang ayusin ang human race na lumipat sa Myriad Monster World, ngunit maraming mga cultivator ng monster race sa mundong ito, kaya kung papayagan nila ang human race na lumipat dito, magkakaroon ng tiyak na may ilang salungatan sa monster race. Pangalawa, ang world great daw dito ay mas hilig sa monster race, kaya kung ang human race ay nalinang dito, hindi ito magiging epektibo. Sumagot si Yang Kai. Hindi ito angkop sa nakaraan, ngunit maaaring hindi ito ganoon sa hinaharap. Pagkasabi nito, naglabas siya ng isang maliit na saplang, natagpuan ang tuktok ng isang spirit pick, at maingat na itinanam ito. Si Hua Qingxi ay nagsusuot ng kahina-hinalang tingin habang malabo niyang naramdaman na ang maliit na saplang na ito ay medyo pamilyar, ngunit sa parehong oras, hindi niya ito nakilala. Habang siya ay naguguluhan, nakita niya ang mga sanga ng maliit na saplang na ito na biglang umugoy at tumubos sa bilis na nakikita ng hubad na mata, na nagiging isang matayog na puno sa isang kisap mata. Hindi lamang iyon, ngunit habang lumalaki ang maliit na saplang na ito, ang world great daw sa Myriad Monster World ay tila nanginginig ng husto. Malinaw na naramdaman ni Hua Qingxi ang isang walang katapusang misteryosong puwersa na nakuha mula sa maliit na saplang na ito at pinagsama sa Myriad Monster World.
Sa wala pang isang dosenang paghinga, ang World Great daw ng Myriad Monster World ay sumailalim sa ilang halatang pagbabago, naging mas solid at malinaw. Si Hua Qingxi ay may gulat na ekspresyon. World Tree. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit ang maliit na saplang na ito ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng pagiging pamilyar. Ito ay malinaw na ang World Tree clone. Sa Star Boundary, mayroong isang World Tree clone, ngunit ang World Tree clone ay napakalaki at matayog, kaya hindi niya ito agad maalala. Gayunpaman, ano pa ang maaaring magpaliit sa World Great daw at magdulot ng malaking pagbabago sa buong Universe World sa napakaikling panahon bukod sa World Tree clone? Hindi inaasahan ni Hua Qingxi na si Yang Kai ay may isa pang sapling ng World Tree clone sa kanya. Hindi nakakagulat na iginiit ng Palace Master na magpadala ng mga tao sa Myriad Monster World upang linangin. Dahil dito ang World Tree clone, kahit ano pa ang kalagayan ng World Great daw sa Monster World, pagdating ng panahon ay magiging katulad din ito sa Star Boundary, kung saan ang Great daw ay pinakipot at malinaw ang mga batas, lahat ng nabubuhay na nilalang sa mundong ito ay makikinabang mula sa mga ito. Ang Myriad Monster World ay nakatadhana na maging pangalawang Star Boundary. Kung ang bagay na ito ay alam ng human race, tiyak na magdudulot ito ng malaking kaguluhan. Sa kasalukuyan, hindi na tumatanggap ang Star Boundary ng mga tagalabas. Kahit na ang Cave Heaven Paradise ay mayroon lamang ilang kota. Hindi mabilang na mga cultivator na nag-migrate mula sa iba't ibang great territories ang nakatutok sa Star Boundary, ngunit sa kasamaang palad, wala ni isa sa kanila ang may access dito. Kung ang balita ng Myriad Monster World ay kumalat, ang human race ay tiyak na dadagsa dito, at hindi mabilang na mga tao ang gustong mag-migrate dito. Hindi lamang malulutas ng Myriad Monster World ang ilan sa kasalukuyang pressure ng human race, ngunit haantong din ito sa ilang mga bagong problema. Sa isang iglap, naisip ni Hua Qingxi ang maraming bagay at nagtanong. Palace Master, kailangan ba nating ilihim ang usapin ng Myriad Monster World? Kung kinakailangan, kailangan niyang bumalik sa High Heaven Palace sa lalong madaling panahon at isara ang mundong ito upang maiwasan ang iba na makapansin ng anuman. Nakapagdesisyon na si Yang Kai, kaya nang marinig niya ito, umiling siya at sinabing, hindi na kailangan. Ang Myriad Monster World ay orihinal na nilayon na maging bukas sa lahat ng partido sa human race, ngunit ang mundong ito ay hindi isang lugar kung saan kahit sino ay maaaring pumunta kahit kailan na gustuhin nila. Pagkatapos mong bumalik, ilipat ang ilang tao upang bantayan ang mundong ito at isara ang lahat ng direksyon, walang sino man ang pinapayagang pumasok sa Myriad Monster World. Bilang karagdagan, magpadala ng salita sa lahat ng partido na magbubukas ang Myriad Monster World sa loob ng 50 taon at payagan ang human race na lumipat. Ang sino mang gustong makapasok sa Myriad Monster World ay kailangang ipagpalit ang kanilang mga merito sa labanan para sa isang lugar, kabilang ang High Heaven Palace. Kung tungkol sa mga merito ng labanan na kinakailangan upang makipagpalitan ng isang lugar, hintayin ang Head Office Division na ipahayag ito. Sa loob ng 50 taon, ang Myriad Monster World ay dapat na sumailalim sa ilang mga pagbabago. Ngayong kakatanim pa lang ng World Tree Clone, hindi halata ang epekto ng benepisyo nito, kailangan lang ng 50 taon bago ito magkabisa. Sa 50 taon ng paggawa ng serbesa, ang iba't ibang puwersa ng human race ay dapat na gumawa ng mga paghahanda. Ang mga kota ay kailangang ipagpalit para sa mga merito sa labanan, at ito rin ang uri ng pagtrato na matatanggap ng mga sundalo ng human race na lumaban sa Black Ink Clan sa front lines ng battlefield. Sa katulad na paraan, maraming powerhouse ng human race na ayaw makipagsapalaran ay maaaring itaboy sa frontline upang patayin ang kanilang mga kaaway. Sino ang walang mga inapo? Sino ba ang ayaw na magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanilang mga inapo? Bagamat hindi sila makakapunta sa Star Boundary ngayon, ang Myriad Monster World ay bukas para sa lahat, at kailangan lang nila ng kaunting battle merits upang ipagpalit sa isang lugar na lilipatan. Malamang na lahat ng puwersa ng human race ay sisa ngayon. Ang Myriad Monster World ay nakatadhana na maging mainit na paksa para sa human race. Sinabi ni Hua Qingxi nang may paghanga. Ang Palace Master ay pinag-isipan ng mabuti ang mga bagay-bagay. Hindi na nagsalita pa si Yang Kai at tumalikod. Bumalik tayo sa Star Boundary. Ang World Tree Clone ay naitanim na, ngunit ang mga epekto ng pagpapakain nito ay hindi isang bagay na makikita sa maikling panahon. Ngayong naayos na ang usaping ito, walang anumang intensyon si Yang Kai na manatili. Nag-iwan siya ng Universe Temple at Universe Formation dito, kaya magiging maginhawa para sa human race na pumunta sa Myriad Monster World sa hinaharap. Pagkatapos bumalik mula sa bagong Great Territory, si Hua Qingxi ay nagmamadaling pumunta sa High Heaven Palace,
naghahanda na magpadala ng ilang tao sa Myriad Monster World upang bantayan ito habang si Yang Kai ay sumisilip sa Demon Realm. Sa High Heaven Territory, maliban sa Star Boundary, ang Demon Realm ang pinakamasigla. Mayroon pa ring malaking bilang ng mga survivor ng Demon Race dito, at ang embodiment ni Yang Kai ay palaging nakalagay sa Demon Realm. Sa mga unang taon, ang Demon Realm ay nawasak, ngunit sa huli, ginamit ni Yang Kai ang kanyang embodiment para i-activate ang Heaven Devouring Battle Law para muling itayo ang Demon Realm, na naging dahilan upang ito ay hindi mapaghihiwalay sa Demon Realm. Pagkatapos ng 1,000 taon, ang sirang Great Dawn ng Demon Realm ay nagpakita ng mga palatandaan ng pag-aayos sa sarili, at ang monster race na naninirahan dito ay unti-unting nanambalik ang kanilang sigla. Ngayon, ang Demon Realm ay hindi lamang nagkaroon ng Demon Race, kundi pati na rin ang maraming sangkatauhan na nagal-inang ng Demon Arts. Ang mga disipulo ng Myriad Demons Heaven ay lalo na nagustuhang maglakbay sa Demon Realm dahil ang kapaligiran dito ay lalong angkop para sa kanilang paglilinang. May hawak pa ring World Tree Clone si Yang Kai. Kung itinanam niya ang World Tree Clone na ito dito, tiyak na uunlad ang Demon Realm sa maikling panahon, ngunit hindi siya handang gawin iyon. Ang human race ay mayroon na ngayong Star Boundary, at sa hinaharap ay magkakaroon sila ng Myriad Monster World. Ang huling World Tree Clone na ito ay may iba pang gamit. Ngayon, hindi siya pumunta dito para imbestigahan ang Demon Realm, pumunta siya dito para hanapin ang kanyang embodiment. Mula noong umalis siya sa taong iyon, ang kanyang embodiment ay natutulog sa kailaliman ng Demon Realm at konektado dito. Hindi na kailangang ipatawag siya. Nang lumitaw si Yang Kai sa tuktok ng bundok sa Demon Realm, ang kanyang natutulog na embodiment ay agad na nagising at tumayo sa kanyang harapan. Ang tunay na anyo ng embodiment ay ang Stone Puppet Clan, kaya maaari itong ituring na Xiao Xiao Clansman. Gayunpaman, nang ito ay napisa, isang problema ang naganap at ito ay namatay, kaya't nilinaw ito ni Yang Kai sa kanyang sariling embodiment. Maraming taon na ang nakalilipas, ang kanyang embodiment ay nakatulong kay Yang Kai na malutas ang maraming panganib. Bagamat hindi sila nagkita sa loob ng 1,000 taon, nang lumitaw ang embodiment ni Yang Kai sa kanyang harapan, hindi nakaramdam ng hindi pamilyar si Yang Kai. Sa mahigpit na pagsasalita, ang embodiment ay bahagi rin ni Yang Kai, ngunit ibang pag-iral ang nagdala sa kanyang kamalayan. Tulad ng inaasahan sa akin, napakalakas mo na. Tumingin si embodiment kay Yang Kai at bamantong hininga. Ngumisi si Yang Kai. Walang mga tagalabas dito, hindi mo kailangang purihin ang iyong sarili. Kung ikukumpara sa pangunahing katawan, ang kanyang embodiment ay mas mahina, na nagbibigay kay Yang Kai ng impresyon na isa lamang itong 5th grade Heaven Opening Realm Cultivator. Ang ganitong paglilinang ay wala sa harap ng kasalukuyang Yang Kai, dahil marami siyang napatay na Feudal Lord at Territory Lord. Dahil isa ito sa kaunlaran at pagbaba ng Demon Realm, imposible para sa embodiment na aktibong linangin at maging mas malakas. Kung mas perpekto ang Great Dawn ng Demon Realm, mas lumalakas ito, at kabaliktaran. Ang lakas na ipinakita ng embodiment na ito ay karaniwang katumbas ng Great Dawn ng Demon Realm. Sa madaling salita, ang condensed world force ng buong Demon Realm ay katumbas ng kapangyarihan ng 5th grade Heaven Opening Realm sa miniature universe. Kung ikukumpara sa Star Boundary, napakalaki ng pagkakaiba. Higit pa rito, nagkaroon din ng malaking limitasyon sa kanyang embodiment. Matapos gamitin ang Heaven Devouring Battle Law para kumpletuhin ang Demon Realm, imposibleng umalis siya. Maaaring sabihin na ang kasalukuyang embodiment ni Yang Kai ay hindi na nakakatulong sa kanya. Iniunat ang isang daliri, itinuro ito ni Yang Kai patungo sa noo ng embodiment at nagpadala ng malaking halaga ng impormasyon sa kamalayan nito. Matapos bawiin ni Yang Kai ang kanyang kamay, ang embodiment ay tumango bilang pag-unawa. Kaya ganyan yan, ang discarding ito ay medyo malalim. Napabuntong hininga si Yang Kai. Talagang kamangha-mangha si Shi sa pagdedos ng cultivation technique, ngunit walang sino man ang nakagawa ng discarding ito dati, kaya mahirap sabihin kung magtatagumpay ito. Sa pagtatapos ng araw, may pag-asa pa rin. Kahit na hindi ito magtagumpay, hindi magkakaroon ng maraming kawalan. Umiling si Yang Kai. Kung hindi ka mag-iingat, maaaring mag-backfire ito sa aking pangunahing katawan. Ngumiti ang embodiment. May pagpipilian ba tayo? Nagpakita ng walang magawang tingin si Yang Kai. Natatakot akong hindi. Sinabi ng embodiment. Kung gayon, ano ang dapat pag-alinlangan? Hindi naman pwedeng hintayin na lang natin ang universe furnace, diba? Sino ang nakakaalam kung kailan ito lilito? Pagkasabi nito, ang embodiment ay humakbang patungo kay Yang Kai. Ngayon, ikaw at ako ay magiging isa, at sa hinaharap ay Osen Soul tayo sa 9th grade, puksain ang lahat ng kasamaan.
Habang papalapit ang embodiment, ang figure nito ay naging mas ilusyon at transparent, mabilis na pumasok sa katawan ni Yang Kai. Bahagyang nanginig ang katawan ni Yang Kai habang lumilitaw ang kidlat sa kawalan sa itaas ng miniature universe. Sa sandaling ito, ang world force ay naging mas siksik at mas condensed. Ang kapangyarihan ng kanyang embodiment ay ang kanyang sariling lakas. Ngayong naisama na ng kanyang embodiment ang lahat ng lakas nito sa katawan ni Yang Kai, bahagyang tumaas din ang kanyang lakas. Gayunpaman, dahil ang lakas ng kanyang embodiment ay hindi masyadong malakas, ang paglaki na ito ay hindi halata. Sumanib sa katawan ni Yang Kai, naroon din ang mga alaala ng kanyang embodiment sa loob ng halos 1,000 taon. Gayunpaman, ang kanyang embodiment ay karaniwang natutulog sa lahat ng mga taon na ito, kaya ang mga alaala ay hindi komplikado o kahit na simple. Sa oras na bumalik si Yang Kai sa kanyang katinoan, ang figure ng kanyang embodiment ay wala na sa kanyang harapan, isang malakas na hangin na lamang ang nagpapabuga ng buhangin. Sa sandaling ito, lahat ng nabubuhay na nilalang sa Demon Realm ay tumangala at malabong naramdaman na may ilang pagbabago sa Demon Realm, ngunit hindi nila masabi kung nasaan ang mga pagbabago. Isang marahas na hangin ang umihip nang mawala si Yang Kai. Makalipas ang mahigit 1 buwan, kumalat ang isang balita mula sa High Heaven Palace. Ang master ng High Heaven Palace, si Yang Kai, ay nagbukas ng 3 secret realms sa labas ng Star Boundary gamit ang kanyang sariling lakas. Ang mga secret realm na ito ay kilala bilang Space Secret Realm, Time Secret Realm, at Speardaw Secret Realm. Ang 3 lihim na kaharian na ito ay naglalaman ng maraming misteryo ng 3 Great Daw. Kahit sino man iyon, basta makapasa sila sa ilang pagsubok, maaari silang pumasok sa mga secret realms na ito para maunawaan ang Great Daw. Sa sandaling kumalat ang balita, ang buong human race ay nagulat. Hindi mabilang na mga kabataang talento ang nagsiksikan para makapasok, at ilang sandali, sa labas ng Star Boundary, ang 3 secret realms ay napuno ng mga tao. Marshall Pick, Kabanata 5564. Nagbabalik sa Mysterious Nether Territory. Ang Spear daw ay isang bagay, ngunit ang Space and Time daw ay palaging ang pinakakomplikadong Great daw. Mula noong sinaunang panahon, kakaunti ang mga cultivator na nakapagtanim nito. Tanging ang Dragon at Phoenix clans lang ang nakagamit ng kanilang bloodline power para makisawsaw sa 2 Great Daws na ito. Ang lakas ni Yang Kai ay halata sa lahat. Bagamat isa rin siyang 8th grade Heaven Opening Realm Master, ang ibang 8th grade Masters ay mahihirapang labanan ang Innate Territory Lord. Ang bilang ng Innate Territory Lords na namatay sa ilalim ng kanyang mga kamay ay mabibilang sa 2 kamay. Nagawa pa niyang makatakas mula sa mga kamay ng Royal Lord, hindi ba siya umaasa sa sarili niyang Great Daw? Ngayong ginamit na niya ang sarili niyang Great Daw para magbukas ng 3 Secret Realms, natural lang na dumagsa ang mga tao dito. Isinasantabi ang lahat, hanggat maaari nilang mamana ang ilan sa pamana ni Yang Kai, makakamit nila ang walang katapusang mga benepisyo. Sa loob ng ilang sandali, hindi mabilang na mga tao ang sumugod sa paligid ng Star Boundary upang tuklasin ang 3 Secret Realms, ngunit sa kasamaang palad, iilan lamang sa kanila ang nagkaroon ng tunay na tagumpay. Ang daw ng space at time ay talagang masyadong malabo at mahirap maunawaan. Kahit na maraming tao ang mayabang at may talento, mahihirapan pa rin silang intindihin ang mga misteryo nito. Sa kabilang banda, ang Speardaw Secret Realm ay nakinabang sa maraming tao. Kung ikukumpara sa time and space daw, ang Spear daw ay walang alinlangan na mas karaniwan. Inakala ng lahat na iniwan ni Yang Kai ang 3 secret realm na ito upang lumikha ng magandang kapalaran para sa human race, ngunit iilan lamang ang nakakaalam na ang 3 secret realm na ito ay pangunahing nakalaan para sa mga disipulong lumabas mula sa Void Continent. Kung ikukumpara sa iba, natural na mas maganda ang kanilang mga natamo, kaya normal lang para sa iba na walang anumang mga natamo. Sa kasalukuyan, maraming mga disipulo ang lumabas mula sa Void Continent. Dahil lumaki sila sa miniature universe ni Yang Kai, marami sa kanila ang nagmana ng kanyang talento sa Great Daw, tulad ng Wan Leshan na nakatagpo niya sa Yearning Territory. Dapat mayroong maraming mga disipulo tulad ni Wan Leshan, na ang ilan ay hindi alam ni Yang Kai. Bagamat minana ng mga disipulong ito ang kanyang mga talento sa 3 Great Daw, hindi mataas ang kanilang mga natamo. Kung walang patnubay, ang kanilang paglilinang sa hinaharap ay tiyak na dadaan sa maraming likuan. Gayunpaman, maraming ganoong alagad, at sa hinaharap, maaaring marami pa. Paano magkakaroon ng oras si Yang Kai para gabayan sila isa-isa? Pagkatapos mag-isip tungkol dito ng ilang sandali, nagpasya siyang iwanan ang 3 secret realms para maunawaan nila. Sa 3 secret realm, naroon ang kanyang pagkaunawa sa 3 Great Daw.
Hanggat ang isa ay hindi masyadong hanggal, makakakuha siya ng ilang mga benepisyo pagkatapos makapasok. Maging sina Yang Xiao, Yang Zhu, Zhao Yebai, Zhou Ya, at ang iba pa ay itinapon sa tatlong secret realm na iyon upang linangin. Ang usapin ng tatlong secret realms ay nagdulot ng matinding kaguluhan, ngunit hindi ito ang wakas. Ang Head Office Division ng Human Race ay biglang naglabas ng isa pang nakakagulat na balita. Makalipas ang 50 taon, magbubukas na ang ikalawang mundo na may nakatanim na World Tree Clone. Sa oras na iyon, ang sinumang gustong magpadala ng kanilang mga disipulo o inapo sa Universe World upang linangin ay maaaring ipagpalit ang kanilang mga merito sa labanan para sa isang lugar. Sa sandaling kumalat ang balita, hindi lamang ang likuran ng human race ang nagulat, maging ang mga sundalo sa front lines ay labis na nasasabik. Ang Star Boundary ay kasalukuyang pinakamahalagang tagapagtaguyod ng human race, at ito rin ang duyan para sa kasalukuyang Heaven Opening Realm. Sa nakalipas na 1000 taon, hindi mabilang na mga henyo at elite ang isinilang sa Star Boundary, lahat sila ay direktang umabot sa 6th grade o 7th grade. Bakit? Hindi ba lahat ito ay salamat sa World Tree Clone? Ang Star Boundary mismo ay hindi malaking bagay, maraming universe worlds tulad ng Star Boundary sa mga unang taon, lahat ng kaluwalhatian nito ngayon ay salamat sa World Tree Clone. Maaaring sabihin na sa World Tree Clone, ang Star Boundary ay naging Heaven Opening Realm Cradle. Sino ba naman ang hindi gustong tumira sa Star Boundary? Sino ba naman ang hindi maghahangad na magpadala ng sarili nilang mga alagad at inapo sa Star Boundary? Marahil ang isang alagad na ang kakayahan ay makasulong lamang sa 4th grade ay makakalusot sa 5th grade, 6th grade, isang ranggo na mas mataas pagkatapos maglinang sa Star Boundary. Ang pagkakaiba sa kanilang mga tagumpay sa hinaharap ay magiging katulad ng pagkakaiba sa pagitan ng langit at lupa. Gayunpaman, ngayong masikip na ang Star Boundary, napakahirap para sa mga ordinaryong tao na makapasok at manirahan doon. Kahit na sa iba't ibang Cave Heaven Paradise, kakaunti lang ang kota bawat taon, at mas imposibleng makapasok ang ibang puwersa. Ngunit ngayon, may balita mula sa Head Office Division na sa loob ng 50 taon, ang pangalawang Unverse World na may World Tree Clone na nakatanim ay mabubuksan. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na magkakaroon ng pangalawang Star Boundary, na nangangahulugang mas maraming tao ang makikinabang dito. Nangangahulugan ito na ang mga gustong pumasok sa Star Boundary ngunit hindi nakapasok ay nagkaroon na ng pagkakataong masiyahan ang kanilang sariling mga kagustuhan. Nang kumalat ang balitang ito, nagulat ang buong human race. Hindi mabilang na mga tao ang sinubukang magtanong tungkol sa pagiging maaasahan ng balitang ito, ngunit ang balitang ito ay nagmula sa Head Office Division, kaya paano magbiro ang Head Office Division tungkol dito? Kung bakit lumipas ang 50 taon, nagbigay din ng sagot ang Head Office Division. Ang World Tree Clone ay ibinalik ni Yang Kai at itinanam lamang sa isang tiyak na universe world. Makalipas ang 50 taon, ang kapangyarihan ng feedback nito ay magsisimulang magkabisa. Kung saan naroon ang Universe World, hindi ibinunyag ng Head Office Division. Si Yang Kai na naman. Parang lahat ng malalaking kaganapan na naganap sa human race sa nakalipas na ilang taon ay hindi nakaiwas sa pangalang ito. Ang mga cultivator ng human race, hindi alintana kung sila ay malakas o mahina, ay maririnig ang pangalang ito paminsan-minsan. Ngayon, kung titingnan ng isa ang buong human race, ito ay walang iba kundi si Yang Kai. Gayunpaman, ang sagot na ibinigay ng Head Office Division ay nagpagan ng pakiramdam ng human race, na mayroon pa ring mga pagdududa. Totoo na magtatagal bago magkaroon ng bisa ang feedback ng World Tree Clone, at ito ay isang bagay na kinumpirma ng Star Boundary maraming taon na ang nakalipas. Ang 50 taon ay higit sa kalahating buhay para sa mga ordinaryong tao na hindi pa kailanman legal-inang, ngunit para sa mga powerhouse ng human race na nakamit ang mahusay na tagumpay sa kanilang paglilinang, ito ay parang isang kisap mata. Kaya nilang maghintay. Tungkol naman sa pangangailangan ng paggamit ng battle merits para ipagpalit sa kota, naging dahilan din ito ng pagsaya ng human race. Sa kasalukuyan, ang teritoryo ng Star Boundary ay karaniwang nahahati sa pagitan ng Cave Heaven Paradise at ng mga lokal na puwersa. Ito ay isang bagay na matagal nang naitatag, kaya halos imposible para sa ibang puwersa na makagambala. Gayunpaman, iba ang pangalawang Star Boundary na magbubukas makalipas ang 50 taon. Ito ay isang universe world na hindi na-encroached sa pamamagitan ng anumang puwersa ng human race, na nagbibigay sa maraming tao ng pagkakataon. Ang paggamit ng mga merito sa labanan upang makipagpalitan ng pwesto ay walang alinlangan na isang patas at makatwirang panukala. Ang ilang mga tao ay nagtanong tungkol sa halaga ng battle merits na kailangan upang ipagpalit sa isang kota,
ngunit ang Head Office Division ay nagsabi lamang na ito ay hindi pa napagpasyahan, at na sila ay magpapasya kapag ang Universe World ay nagbukas. Kahit na ang sagot na ito ay medyo hindi kasya siya, walang nagtanong tungkol dito. Mahirap ba talagang makakuha ng mga merito sa labanan? Para sa mga hindi nang ahas na pumasok sa larangan ng digmaan, ito ay talagang mahirap, ngunit para sa mga sundalo na nakipaglaban sa Black Ink Clan sa mga linya sa harapan, bawat isa sa kanila ay isang buhay na kontribusyon. Kung talagang gusto nilang makaipon ng sapat na mga merito sa labanan upang ipagpalit sa isang pwesto, kailangan lang nilang gumawa ng ilang paglalakbay sa larangan ng digmaan. Hindi lahat ay nagkaroon ng lakas ng loob na pumunta sa larangan ng digmaan upang patayin ang kanilang mga kaaway. Palaging may mga taong naiwan sa iba't ibang dahilan. Sa kasalukuyan, ang pangunahing puwersa ng human race ay binubuo ng mga labi ng iba't ibang daanan ng Black Ink Battlefield, ang mga alagad ng Cave Heaven Paradise, at ang mga cultivator mula sa iba't ibang dakilang puwersa. Ang bawat puwersa, depende sa laki at lakas ng kanilang mga puwersa, ay may iba't ibang bilang ng mga tao na inilabas, kaya ang Head Office Division ay natural na may ilang mga tao na magplano nito. Kung may malubhang casualty sa larangan ng digmaan, kukuha pa rin ng mga reinforcement. Ang ganitong uri ng paraan ng pangangalap ay medyo mapuwersa, ngunit ngayong lumusab na ang kalaban, kung matatalo ang mga frontline, malamang na masisira ang human race, kaya walang pagkakaiba kung sila ay pinilit o hindi. Ang pagpapatatag sa mga frontline ang pinakamahalaga. Higit pa rito, hindi mababa ang bilang ng mga nasawi sa frontline battlefield, na naging dahilan upang maiwasan ng maraming tao ang labanan. Hindi man masama ang kanilang lakas, mas gusto nilang magtago sa likuran. Ang ilan ay natatakot sa labanan, habang ang iba ay sabik na lumaban. Sa Star Boundary Star City, nagkaroon ng Military Recruitment Division na itinatag ng Head Office Division. Ang sinumang handang lumahok sa labanan ay maaaring magparehistro sa Military Recruitment Division at italaga sa iba't ibang larangan ng digmaan upang patayin ang mga kaaway. Gayunpaman, sa nakalipas na ilang dekada, ang pinto sa Military Recruitment Division ay palaging walang laman. Kung tutusin, walang gaanong taong gustong pumasok sa larangan ng digmaan, at kahit na mayroon man, mas handa silang maging isang naglalakbay na mangangaso. Gayunpaman, nitong mga nakaraang araw, naging masigla ang Military Recruitment Division. Ang hindi mabilang na Heaven Opening Realm Cultivator na nakatanggap ng balita ay sumugod mula sa lahat ng direksyon upang sumali sa Military Recruitment Division. Ang biglaang pagliko ng mga pangyayari ay naging sanhi ng pagngiti ng Military Recruitment Division Manager. Sa nakalipas na ilang taon, ang Military Recruitment Division ay naglagay ng malaking pagsisikap. Sa iba't ibang lugar, sinubukan nilang umapela sa iba't ibang malalaki at maliliit na puwersa ng human race. Kung hindi dahil sa hindi pahihintulutan ng mga nakatataas, malamang na gumamit sila ng puwersa para banta sila. Sa kasamaang palad, wala itong gaanong epekto. Kung tutusin, kakaunting bilang lamang ng mga cultivator ang handang lumaban, at karamihan sa kanila ay may intensyon na hayaan ang iba na tumayo sa harap nila at ipagsapalaran ang kanilang buhay. Sino ang mag-aakala na ang balitang magbubukas ang pangalawang Star Boundary makalipas ang 50 taon ay magdudulot ng ganoong pagbabago? Ito ay totoo lalo na para sa ilan sa mga mas matandang Heaven Opening Realm Cultivator, na nadama na ang kanilang mga araw ay bilang na at gustong desperadong lumikha ng isang magandang cultivation environment para sa kanilang mga juniors bago sila mamatay. Lahat sila ay lumapit para magparehistro, dahilan para mapabuntong hininga ang mga tao mula sa Military Recruitment Division. Wala pang isang buwan, mahigit 100,000 Heaven Opening Realm Cultivator ang dumating para magparehistro. Bagamat ang karamihan sa kanila ay walang mataas na pagtatanim, ang kanilang bilang ay medyo mataas pa rin. Sa larangan ng digmaan, ang pagpatay sa mga kaaway na may mataas na cultivation ay natural na kapakipakinabang, ngunit ang mababang cultivation ay hindi nangangahulugan na sila ay walang silbi. Sa digmaang ito na may kinalaman sa kaligtasan ng kanilang lahi, lahat ay maaaring magdala ng ilang banayad na pagbabago sa takbo ng digmaan. Hindi alam ni Yang Kai ang tungkol sa mga pagbabago sa likuran ng human race sa ngayon. Matapos bumalik mula sa Demon Realm at iwan ang 3 Secret Realm, pinangunahan niya ang Dawn Squad at ang koponan ni Yu Raming sa Mysterious Nether Region. Wala pang kalahating buwan, nakarating na sila sa Mysterious Nether Territory. Si Wei Junyang, na nakatanggap ng balita, ay nagmamadaling lumapit upang mag-imbestiga. Sa nakalipas na kalahating taon, si Wei Junyang at ang iba pa ay nasa gilid, hindi makakain o makatulog ng mapayapa.
Pinangunahan ni Yang Kai ang dalawang maliliit na koponan sa Yearning Territory upang iligtas ang mga nakulong na cultivator, kaya imposibleng baliwalain sila ng Black Ink Clan. Wala silang paraan upang makakuha ng anumang impormasyon mula sa Yearning Territory, ngunit ang ilan sa mga mangangaso ay nagpadala ng mensahe pabalik sa Head Office Division. Ang Black Ink Clan ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagpapakilos ng kanilang mga puwersa, kaya pagkatapos ng isang magaspang na pagtatansya, ang buong Yearning Territory ay nakakalap ng hindi bababa sa 3 hanggang 4 na milyong sundalo ng Black Ink Clan, pati na rin ang ilang territory lords. Sa isang hukbo ng milyon-milyon at ilang territory lords na sumusuporta sa kanila, ang lineup na ito ay hindi mailalarawan na mahina. Bagamat nagdala si Yang Kai ng dalawang maliliit na koponan, siya at si Feng Ying ay dalawa lamang sa 8th grade. Ang paglalakbay na ito ay talagang hindi mahuhulaan. Kung gagamitin ng Black Ink Clan ang milyon-milyong tropa para selyuhan ang kalsada at magsanib puwersa ang territory lords, gaano man kalakas si Yang Kai, malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Kung naaksidente si Yang Kai noon, malaking kawalan ito sa human race ngunit hindi nito matitinag ang ugat, ngunit ngayon ay iba na. Siya ang army commander ng Mysterious Nether Army, at kung may mangyari man sa kanya, ang buong Mysterious Nether Territory ay magugulo.